yung hindi pala porket ibinigay po na ebidensya, tatanggapin na agad ng korte yon. Correct. Kasi kung ano yan, so yung House of Representatives, ang ginawa nila, tinanggap nila lahat ng posible nilang magamit. Ngayon, hindi natin alam kung ano doon ang gagamitin nila. O, paggamit nila doon, pag-present nila ngayon, may procedure kasi yan to how to present the verbal testimony, mayroong verbal evidence yun, true testimony, may procedure naman kung papel lang yung ipe-present, ipapa-identify mo, kung object evidence, kung bagay, ganun din, papa-identify mo din, mga ganun. May procedure din yan. So, mamimili si House sa dami nung kanilang kinolekta, ano yung ipe-present nila sa Senado. Pero hindi pa rin automatic yan na i-accept ng Senado. Pero ako nga, ang suggestion ko, huwag tayong masyado maging technical doon. Accept lang tayo ng accept. Tapos, sa ending sila naman ang senador naman ang magbibigay ng bigat eh. Sabi niya, nasa harap natin itong isang ebidensya pero mahina ito kasi dininay naman ito eh. Hindi ko itong pwedeng pagkatiwalaan na ebidensya. So, i-dismiss mo ngayon yun sa mind mo, sa utak mo. So, mamimili ka ngayon ng ebidensya. Ano ba ang ebidensya ang walang kaduda-duda na tunay na nangyari? Tapos magde-decide ka ngayon. Ano ba ako? Ngayon, judge o politiko? O sige, judge ako. O sige, kung judge ako, ano ba? Guilty o not guilty? Ayun. Okay. Ganon ang proseso.